wallet ay cash at cheque na mayroong kabuang halaga na 150,000 pesos. Ngunit hindi siya natuksong ito ay angkinin. Ibabalik ko talaga po kasi alam ko namang mali yung gagawin na hindi naman sa akin po. Magkahiwalay ang nanay at tatay ni Jeffrey. Ipinaampon siya ng kanyang inang labandera sa amo nito na si Doktora Eugenia Solis. Laking tuwa ni Doktora nang malaman niya ang kabutihan ng kanyang ampon. Talagang nagpasalamat ako sa Panginoon na internalize ng bata, honesty is the best policy. Si Jeffrey 4th year high school. Magandang ehemplo ng kabataan ang kanyang katapatan. Diyos nga nagsabi sa akin sa panaginip ko po na kapag meron kang nakita na hindi sa'yo, isasaulin mo. Handa na ba kayo? May JD Mania sa pagbabalik ng Rated J. Maliit man o malaking puhunan, siguradong may pagkakakitaan na pwedeng pasukan. Pero ang tanong, paano ka nga ba makakasigurong kikita ka? Tutok lang dahil malay mo, swertihin ka dito sa iba't ibang paraan sa pagyaman. Yehey! Sweldo time! Pero matapos na parti-partihin ang mga gastusin, kinakabahan ka pa rin. Kaya nag-iisip ka kung paano magkapera o kaya'y yumaman. Interesado ako dyan. Wes, ang tip number 1, pwedeng subukan ang multi-level marketing. Katulad ng ginawa ni Engineer Ramon Mendoza. Boss siya noon sa sariling negosyo. Ngunit minalas, sumadsad ang kabuhayan. Ang resulta ay nagkautang-utang. Sa dami ng stress, nagkasakit pa si Ramon. Nagka-gouty arthritis ako. Lagi akong weak immune system. Kaya bagsak na bagsak. Nangako ko sa sarili ko na gagawa ko ng paraan na maiahon ko sila. Hanggang sa nakakita siya ng negosyong hindi kailangan ng malaking puhunan. Wala akong ibang choice kundi maghanap ng negosyo na pinakamalit lang ang kapital. Wala na nga akong pera. Negative na nga ako. So kailangan subukan ko ang sarili ko sa network marketing. Dahil kapos sa pera, ang kapital na 9,000 piso, pinaabonohan niya muna sa kaibigan. Ang kapalit nun ay 2 bote. Tsaka yung business kit. Tapos, ginamit ko yun. Abay, gumaling ako. By the way, ladies and gentlemen, sino ba ang gusto pamita dito? Sa kamay! Kumbinsido siya nakikita pagkalipas ng 6 na taon. Aba, nakabili na siya ng bahay. Nakapagpundar ng sasakyan. Nakakapagliwaliw na sa abroad ang kanyang buong pamilya. May payo rin ng ekspertong entrepreneur na si Carl Balita tungkol sa gustong mag-join sa network marketing. Kailangan palakihin mo ang kayang abutin ng network mo at kailangan sigurado ka at naniniwala ka sa produkto na binibenta mo. Ginagamit mo to, pinaniniwalaan mo siya, kaya mo siya binibenta. At syempre, pangatlo, ikaw ba mismo bibili ng produkto kung iba ang nagbebenta sa'yo? Ang tip number 2, maging dealer. Pwede kang maging dealer ng mga cosmetics, gamit sa bahay, mga damit o vendo machine na naglalabas ng mainit na sabaw o kape. Sarap! 11 taong nagtrabaho bilang seaman si Ronel. Miss na miss ko po talaga yung pamilya ko every time na nasa barko po ako. Para po mapag-aral ko po sila at mabigay ko po yung mga gusto nila. Nang bumalik sa Pilipinas, naghahanap siya ng pagkakakitaan dahil marami na ang mahilig ngayon na magkape. Ito ang kanyang ginagawang negosyo. Sarap! 12,700 piso ang kanyang inilaan para makakuha ng vendo machine na hinuhulog-hulugan lang ng 5 piso ay automatikong lalabas ang timpladong kape. Ipinwesto niya ito sa bakery. 5 piso lang po siya tapos papartneran ng tinapay na 5 piso. Kaya
na swak po sila. Bukod sa mura, maraming flavors ang munting barista. Pinakamahina na po siguro, yung talagang taginit po, 200 to 300 cups po. So, magkano pa rin po yun? Times po natin sa 5 pesos, 1,500 pa rin po yun. Pagkaraan ng 3 taon, hindi lang dumami ang kanyang vendo machine. Siya na rin ang dealer sa buong Bulacan. Nakapagpatayo na siya ng sariling bahay. Nakabili ng sasakyan. At ang maganda raw dito, hindi na niya kailangang sumakay pa ng barko. Dahil boss na siya ng sarili niyang negosyo. Mabenta rin ngayon ang soup vendo machine. Kada cup niya is 5 pesos. Yung makukuha mo na yung soup na gusto mo o kaya yung flavor na gusto mo. Mainit na sabaw ng manok o sabaw ng bulalo ang laman ng vendo. 100 piraso naman ng cups ng sabaw ang maaari mong maibenta araw-araw. Si Annalisa na single mother ay ilan lang sa mga nag-ipon at namuhunan sa soup vendo machine. Kasi yung kita ko ito, bukod doon sa tinatrabaho ko, meron pa akong masasave. Kailangan may thinking ka na hindi baling maliit yung tubo, basta marami bumibili. Sa makatuwid sa dulo nun, may kita ka. Tip number 3, negosyong bigasan. 6 na taong nagtrabaho si James sa ibang bansa. Noong taong 2011, nagbalik siya sa Pilipinas at nagtayo siya ng bigasan. Pag-uwi ko, inisip ko na kagad, ano ba pinaka-importanteng produkto sa Pilipinas? Yung mabigas. Kaya ang ginawa ko, based din sa trabaho ko sa abroad, pag nilagyan ko siya ng sistema, madali siya kumarket. High-tech ang bigasan ni James, kaya hindi katakataka na kumita ng todo. Nagbukas na siya ng franchise para sa mga gusto ring kumita ng malaki. Sa rent-to-own bigasan, ang matitirang bayarin sa prangkisa ay maaari raw bayaran sa loob ng 1 taon. Naengganyo ang nurse na si Ryan na mamuhunan sa bigasan. Ang negosyo naman, maliit o malaki ang kapital. May tiyaga ka, binibigyan mo ng panahon, aangat siya. Mag-4 na buwan pa lang ang kanyang bigasan, nakakaubos na siya ng 7 hanggang 10 kabang bigas araw-araw. Wow! At ang tip number 4, may pera sa basura. Si Marilu, nakaisip ng kakaibang paraan para madagdagan ang kita mula sa gamit ng kutsarang plastic. Since sinesweldo kasi namin, parang kulang siya sa isang family na merong member ng 4 or 5. Ang isang lampshade gumagamit ng 250 pirasong kutsarang plastic. Ang puhunan lang niya kada lampshade, 250 pesos. Naibebenta niya ito mula 600 pesos pataas. Nakakapagpadala na siya ng pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Natutulungan pa niyang kumita ang ilang kapitbahay. Hindi lang mura ang produkto mo dahil mura ang raw materials mo. Creative ka at meron kang mas malalim na dahilan kung bakit mas bibili ng tao yung produktong binibenta. Sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya dahil sa mga negosyo, tinatayang nadadagdagan ng mahigit 1.2 milyon ang bilang ng mga Pinoy ngayon ang may trabaho. Handa na ba kayo sa phenomenal love team ngayon? Sila pag pinagsama mo, iba din yung kaya nilang ibigay. And kami din, syempre, iba din yung characteristics namin, yung personalities namin. Trending ngayon. Alam mo, tatawag na ako ng pulis. Kanina ka pa nakaw ng tingin. Isa lang ito sa mga nakakakilig na eksena sa blockbuster movie na Talk Back and You're Dead. Sina James Reid at Nadine Lustre, na mas kilala bilang JD. Pinakabagong love team na pinag-uusapan at trending din sa social media. Noong nakaraang buwan, 3 araw pa lang mula nang ipalabas sa sinihan ang kanilang ikalawang pelikula. We're going on our first official date. Sino man? Alam nyo ba, 30 milyong piso na agad ang kinita. Bago naging JD, abala sila sa kani-kanilang karera. Half Filipino at half Australian si James. Siyang itinanghal na big winner ng PBB Teen Clash Edition noong 2010. Samantalang si Nadine,
dating miyembro ng singing group na Pop Girls. At first, we didn't think we'd click. We didn't know each other. Yeah. Parang experiment to na kami biglaan lang kami sumulpot, mga underdogs, yun, pinagpares for the first time. Then, tapos sobrang init ng pagtanggap sa amin ng tao. Nakakatuwa talaga. Kinakabahan sila sa magiging resulta ng unang nilang pelikulang Diary ng Pangit. Sige na. Pero hindi biro-biro ang kabuoang kinita nito na umabot na sa higit na 100 milyong piso. Huwag kang maarte. Hindi ka maganda. Sa mga shows namin palaging maraming tao. And the first day daw, puno yung sinihan ng haba ng pila. We're so overwhelmed. At nito lang buwan ng Agosto, pinapirma ng 2 taong kontrata ng ABS-CBN ang hottest love team ngayon. Hindi maiiwasan na sila'y maikumpara sa love team na Katniel ni na Teen Queen Catherine Bernardo at Teen King Daniel Padilla. We are different, but of course, it's inevitable. People like to compare. So what we can do is Just do our best. Do our best. Yeah. Siyempre, parang tao lang din yan. Iba't iba yung characteristics ng bawat isa. So sila, pag pinagsama mo, iba din yung kaya nilang ibigay. And kami din, siyempre, iba din yung characteristics namin, yung personalities namin. Dahil sa kasikatan, hindi na halos magkanda-ugaga sina James at Nadine sa TV guestings. Like that, sunod-sunod ang kanilang mga project. Finally, nakakapag-save na ako. I can help with my brothers now with their tuition fee and everything. right now, I'm really happy. I was able to bring my brother here from Australia, and I'm taking care of him, so it's just good. Busy man sa trabaho, naisingit din nila ang pagtulong sa pagpapalaganap ng awareness campaign para sa amyotrophic lateral sclerosis. Sinubukan din nila ang Ice Bucket Challenge. Team, namang sila ng kanilang fans. Umaasa sa posibilidad na sila'y magkakatuluyan. Saan man sila magtungo, inaabangan. Dinudumog. Ang paghanga raw kasi ng mga fans sa kanilang tambalan ay tulad ng isang sikat na commercial na nagsasabing walang ending. Kaya patuloy silang trending. One slap, one kiss. I like you. Ako po ang inyong kaibigan kabalitan at kakampi ng 10 taon na, Corina Sanchez, hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing linggo ng gabi. Ito ang Rated Game.